Jeff Sacobo, 16, mula sa bayan ng pinakamagagandang nilalang sa balat ng lupa, Muntinlupa. Iyon ang pagpapakilala ni Jeff sa harap ng mga kaibigan niya na nagsisilbing kanyang audience. Nagbibiruan lang sila ng mga oras na yon. Sinamantala na nila dahil lunch break na rin naman at tumambay sila sa benches ng school. Kunwari ay nasa isang beauty pageant siya at siya na ang lalamon sa pagrampa laban sa kanyang mga kalaban. Gaga, bakit Jeff pa din? Dapat magbago ka na ng pangalan. Bakla ka be. Sabi ng kaibigan niyang si Divine. Sinagot naman iyon ni Jeff na para siyang nasa isang question and answer portion. Thank you for that wonderful question. I believe na hindi dapat palitan ng pangalan ng isang tao. Para sa akin, kahit bakla ako, kahit pusong babae ako, tanggap ko ang pangalan kung hindi bagay sa beauty ko. Naniniwala akong bawat pangalang binibigay sa atin may dahilan. Ang binigay sa aking pangalan ng mga magulang ko, lalo na ng aking ama, ay tanda para sa aking ginusto nila ako rito sa mundo at mahal nila ako bilang anak nila. And I thank you. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Jeff. Kahit bakla siya, ni minsan hindi niya ginustong palitan ang pangalan niya. Kahit nakakawala ng poise at beauty ang Jeff, iyon pa rin ang pangalang pipiliin niya. Ganoon niya pahalagahan ang mga magulang niya, lalong-lalo na ang kanyang ama. Mahina siyang hinampas ni Divine. Natulala ka na dyan. Grabe naman kasi ang pamilya mo. Bakit ayaw sa mga baklang katulad natin? Umupo na siya sa bench at nagpaypay. Hindi ko rin alam. Basta, ayaw nilang may kakaiba silang anak. Hindi ko nga maamin ng diretsong bakla ako eh. Paano ko sasabihing bading ako? Nang mahuli nga akong nakadress at makeup ng bata ako, binitin ako ng patiwarik ni Papa sa may puno eh. Akala niya lang talaga na alis na sa sistema kong pagiging bakla. Hinahanapan pa nga ako ng girlfriend ngayon, di nila alam. Lalaki rin ang hanap ko. Tumawa ang mga kaibigan ni Jeff. Para sa mga ito, katatawanan at simpleng bagay lang iyon. Pero para sa kanya, big deal na ang pagtanggap ng mga magulang niya sa tunay niyang pagkatao. Ayaw niya palagi ang cycle ng kanyang buhay. Lagi na lang siyang umaaktong lalaking lalaki siya kahit ayaw niya naman. Para siyang bukas na libro sa sarili niya kapag nasa school, pero kapag nasa bahay na, para siyang makahiyang tumitiklop. Kapag umuwi si Jeff sa bahay, tinatanggal niya ang lahat ng hairpins at makeup niya. Kapag nakita niyang wala ng bahid ng kabaklaan sa sarili niya, saka na siya taas noong makakauwi. Mahirap pa namang magpagala-gala sa barangay nila ng Lantad. Maraming mga tsismosang walang magawa sa buhay at natatakot siyang makarating iyon sa kanyang ama. Mano po, Nay! Bati niya sa kanyang ina pagka-uwi. Nagmano din siya sa kanyang ama. Tay, mano po? Matamang tumingin sa kanya si Janico, ang kanyang ama. Saan ka na namang lupalop nagpunta? Lagi ka nalang ginagabi. High school ka pa lang, bulakbol ka na. Umiling siya kaagad. Hindi po, may ginawa lang po kaming project sa school, kaya ganon. Tumayo ang tatay niya at halatang nauumay sa kanya. Bakit di ka gumaya dyan sa ate mo? Nag-aaral ng mabuti, matalino pa. Eh ikaw, bobo ka na nga, mabarkada ka pa. Nagkatinginan sila ng kanyang ate Shane. May awa sa mga mata nito. Umiwas naman siya ng tingin. Ano ba namang dapat kaawaan sa kanya? Alam niya rin naman ang pagkukulang niya pero nasasaktan talaga siya kapag kinukumpara siya sa iba, lalo na sa kanyang kapatid. Kinagat ni Jeff ang pang-ibabang labi. Palagi na lang ganun ang nangyayari. Sa ilang beses na tinawag siyang bobo ng kanyang ama, yun na lang ang tumimo sa utak niya. Kaya kahit mag-effort siyang gawin ang mga bagay, laging may mali. Maraming mali. Gayunpaman, kahit ang dami nitong bagay na ayaw sa kanya, hindi pa rin ito hinahayaang malaman ng ibang tao ang kakulangan niya. Alam rin kasi ng kanyang tatay na kung anong kasiraan ng anak, kasiraan din ng mga magulang. Matalim ang tingin sa kanya ng kanyang ama. At sino ba yung barkada mo na yan? Habang tumatagal, palambot ka ng palambot, Jeff. Sinabi sa akin ng kasamahan kong jeepney driver, nakita ka raw na may kasamang bakla. Huwag mo sabihing bakla ka rin. Napaawang ang bibig ni Jeff.
Tatay, hindi po. Kaibigan ko lang po yung mga yun. Hindi naman po sila masamang impluwensya. Pero pwede kang mahawaan. Huwag kang lalapit sa mga ganong klase ng tao. Mga baklang yan. Wala namang matres dumadami ang lahi. Nayayamot pa na sabi ng kanyang ama. Sa mga lalaking lalaki ka sumama para naman maging tigasin ka at bruskong kumilos. Napanguso si Jeff. Gusto niya sanang magbiro sa harap ng ama. Baka kapag sinunod niya ang utos nito, baka maging haliparot lang siya at lumutang lang ang puso niyang babaeng babae kaysa maging tigasin. Lalaki po ako, tatay. Nauutal pang sabi niya rito. Napailing si Janico. Siguraduhin mo lang kapag nalaman kong babakla-bakla ka, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Tinalikuran na siya ng kanyang ama. Bumuntong hininga na lang si Jeff. Kaya mas lalo siyang natatakot na magsabi ng totoo dahil na rin sa mga banta nito sa kanya. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Pagkatapos kumain, si Jeff nang naghugas ng pinggan at naglinis sa bahay. Ang ate Shane niya ang nakatoka pero dahil nag-aaral ito para sa midterm exam, sa kanya na lang pinagawa lahat. Jeff, sorry ha. Saad ng kanyang ate nang pumasok ito sa kusina para kumuha ng tubig. Tipid siyang ngumiti. Okay lang, Ate Shane. Sanay na ako kay tatay. Bumuntong hininga ang kanyang ate. Alam kong nasasaktan ka kapag pinagkukumpara tayo. Ayaw ko rin namang lagi kang mali sa paningin ni tatay. Magkapatid tayo Kahit di mo sabihin sa akin, nakikita ko sa'yo. Baka may galit ka na nga sa akin. Mahinang tumawa si Jeff. Wala, ate. Siguro inggit lang. Pero ang OA ko naman para magalit. Saka totoo naman, magaling ka sa school. Habang ako, hindi. Mataman siyang tiningnan nito. Kung nahihirapan ka sa school, pwede ka namang magpaturo sa akin, Jeff. Lumapit ka lang, tuturuan naman kita kapag alam ko. Tumango na lang siya at ngumiti. Ayaw niya namang istorbohin ang kapatid niya sa mga ginagawa nito. Baka magalit pa ang mga magulang niya. Isa pa, kahit turuan naman siya ng ibang taong mas marunong sa kanya, hindi talaga niya makuha. Hindi siya bobo, pero pakiramdam niya, sa ibang bagay lang talaga siya magaling. May inabot sa kanyang beauty product ang ate niya. Binili ko yan para sa'yo. Napaawang ang bibig ni Jeff. Binibigyan mo ko ng lip tint, ate? Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Cheek tint na din yan. Hindi yan masyadong halata. Medyo rosy lang ang effect. Kaya pwede mong ilagay kahit nandito ka sa bahay. Hindi ka naman tititigan at medyo malabo pa ang mga mata ni tatay. Hindi niya mahalata yan. Bakit binibigyan mo ako nito? Mahinang tanong niya rito. Kumunot ang noo ng ate niya. Dahil gusto mo? Tumingkayad si Jeff para tingnan ang mga magulang nilang baka bigla nalang sumulpot. Nang malaman niyang safe, tumingin ulit siya sa ate niya. Hindi niya na napigilang mapangiti. Kinilig siya sa binigay sa kanya nito. Oh, di ka na makapagsalita. Ayaw mo ba? Akin na, babawiin ko. Nangingiting wika ng kanyang ate Shane. Tinago niya agad iyon sa likod niya. Hindi, akin na to. Binigay mo na. Tsaka, bakit mo ako binigyan nito, ate? Pero gustong gusto ko talagang binigay mo. Hindi ko pinapabawi sa'yo, Joke lang, hindi ko naman babawiin. Natatawang saad nito sa kanya. Saka bakit ka nagtataka? Gusto mo ng makeup, 'di ba? Akala mo ba hindi ko alam na pinapakialaman mo yung mga makeup ko dun sa kwarto? Napasinghap na lang siya. Alam mong bakla ako, ate? Napairap ito. Jeff, nahahalata kita. Kahit hindi mo sabihin, matagal ko nang alam. Bumaha ang takot sa dibdib niya. Ate, please. Huwag mong sasabihin sa kanila, lalo na kay tatay. Bubugbugin niya ako. Mabuti nga, hindi naniniwala yun sa mga maliliit nating mga kapatid kapag inaasar ako Hinawakan ng kanyang ate Shane ang braso niya. Alam ko, pero hanggang kailan mo itatago? Ang hirap ng sitwasyon mo. Hindi ka man dinediretso ni nanay. Alam kong alam niya rin ang pagkatao mo. Nanay natin siya at babae pa. Hindi mo maitatago sa kanya ang lahat. Siya ang unang mas nakakaintindi sa atin.
Umiling naman si Jeff. Sa tingin mo ba, tanggap ako ni nanay? Ni minsan hindi niya ako kinausap tungkol sa nararamdaman ko. Sinubukan ko namang umamin eh. Kahit kay nanay lang, pero iniiba niya palagi ang usapan. Parang iniiwasan niya. Kaya feeling ko agad na ayaw niya, na hindi niya ako tanggap. Malungkot siyang tinitigan ng kanyang ate Shane. Intindihin mo na lang si nanay. Matanda na siya tapos buntis pa. Masela ng lagay niya. Darating din ang araw na malalaman nila to, kaya ihanda mo ng sarili mo. Basta huwag kang mag-alala. Palagi ako nandito, kakampi mo ko. Kahit ano ka pa, tanggap kita. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat ate. Simula ng araw na yon, medyo gumaan kahit papaano ang mabigat na nakadagan sa dibdib niya. Mas lalo siyang naging malapit sa ate niya. Ngayong may isang tao sa pamilya niyang alam ang tungkol sa pagkatao niya at tanggap pa siya, nakakataba iyon ng puso. Pero pagdating talaga sa tatay niya, hindi niya alam kung papaano kikilos. Nag-aya ng inuman ang kanyang amang si Janico. May munting salo-salo dahil binyag ng bunso niyang kapatid. Mas gusto niya nalang mag-alaga ng baby sa kwarto kaysa ireto siya ng kanyang ama kung kani-kanino. 5 silang magkakapatid. Siya lang ang lalaki sa pamilya. Kaya kahit ano, tama man o mali niyang gawin, napapansin palagi. Kaya hindi niya magawang tuluyang magalit sa ama. Alam niya rin namang pinagmamalaki siya nito. Bilang lalaki nga lang. Paano aamin si Jeff na sa 4 na Maria ng pamilya, gusto rin niyang maging pang-5. Eto nga pala si Jeff, ang lalaki kong anak. Kasama pala ng ninong mo itong kinakapatid mo si... Ano ngang pangalan ng anak mo, pare? Medyo lasing ng tanong ng kanyang ama. Tumawa ang kanyang ninong. Iris, pare. Napairap naman ang palihim si Jeff. Kinikilabutan siya. Nereto na naman siya ng tatay niya sa isang babae. Parang masusuka tuloy siya. Lumingon sa kanyang ama. Jeff, samahan mo sa loob tong si Iris. Pakainin mo. Bigyan mo rin ng nakatagong salad sa refrigerator. Lumapit sa kanya si Iris at ngumiti. Tipid lang din siyang ngumiti dito. Maganda naman ang dalaga, pero mas maganda pa rin siya. Oh, ano gusto mo? Masungit niyang tanong kay Iris. Tumawa naman ito. Sabi ng tatay mo, gusto mo raw sa magaganda, Jeff. Bakit ang sungit mo? Ayaw mo sa akin? Maganda kaya ako? Hindi kita type. Para malaman mo lang. Imporma niya sa dalaga. Bakla ka ba? Natatawa namang tanong nito. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Manahimik kang babaita ka. Nagpatuloy pa sila sa pagtatalo. Wala pa silang 1 oras magkasama. Nalaman agad nito ang kulay niya. Pero simula ng araw na yon, hindi alam ni Jeff na iyon ang simula ng pagiging magkaibigan nila ni Iris. Bakla, type ka ng boylet na nasa kabilang section. Sabi sa kanya ni Iris. Pauwi na sila mula sa school. Pareho na sila ng school at magkaklase pa. Kaya palagi niya itong kasama. Minsan nga'y nagtataka na lang siya. Mas ugaling bakla pa ito sa kanya na nasa katawang babae nga lang. Bastos palagi ang bunganga nito at puro tungkol sa kamunduhan kahit wala pa namang karanasan sa ganoong gawain. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Gaga ka? Hindi ako pwedeng pumatol. Di mas lalong nalaman ni tatay na bakla ako. Hindi yan. Hindi naman niya malalaman yon, basta mag-ingat ka lang. Sige na, patulan mo na. Binigay ko yung Instagram mo. Bakla, magkakaroon ka na ng love life. Madidiligan ka na. Pangaasar pa nito. Sinabunutan niya ito kaagad. Manahimik ka nga. Kaloka yung bibig mo. Tumawa na lang ang kaibigan niya. Nag-aalala lang si Jeff. May mga naging crush naman siyang lalaki, pero kapag may lalandi sa kanya, hindi pa niya kayang i-entertain. Ni hindi pa nga niya maamin sa pamilya niya ang katauhan niya. Ang pagkakaroon ng boyfriend, tila isang mapusok at padalos-dalos na desisyon, kaya hindi niya iniisip iyon. Inirapan siya nito. Manahimik ka mamaya, Iris. Pupunta ka sa bahay namin. Kapag may nakahalata talaga, tatanggalin ko ang lahat ng buhok sa katawan mo. Tumaas ang mga kilay ng babae. Pati ba buhok ko sa pechay ko? Suminghap siya sa gulat. Iris, malandi ka.
Humalakhak si Iris at hinawakan pa ang kamay niya. Pinipilit siyang hawakan ng maselang bahagi ng katawan nito. Nagpumiglas naman siya kaagad. Mahinang sinabunutan ni Jeff si Iris bago kumaripas ng takbo. Tawa siya ng tawa. Kilala niya ang kaibigan niya. Ginagawa lang naman ito iyon dahil alam nitong bakla siya at kailanman hindi siya mangbabastos ng mga babae. Minsan lang talaga, hindi niya maiwasang mapikon sa pagiging bulgar ng babae. Nang makarating sa bahay, umawang ang bibig niya nang madatnan niya ang kanyang inang umiiyak. Binaba niya agad ang bag niya at lumapit dito. Nay, ano pong nangyari? Gulat na tanong niya rito. Mas lalo namang bumuhos ang mga luha nito. Naaksidente ang tatay ninyo, Jeff. Malaking impact ang nangyaring aksidente sa tatay ni Jeff sa pamilya nila. Naging lumpo ito. Gayunpaman, makakalakad pa rin naman ito kapag sumailalim sa therapy. Yun nga lang, malaki ang kanilang gagastusin. Walang ibang pwedeng magtrabaho sa pamilya nila. Marami na rin namang nararamdamang masakit sa katawan ang kanilang ina. Kaya tumigil muna ang kanyang ate Shane sa pag-aaral sa kolehiyo. Nagtrabaho muna ito at nag-apply bilang call center agent. Ang lalim ng iniisip mo, bakla. Anong meron? Tanong sa kanya ni Iris at umupo sa tabi niya. Lumingon siya rito. Naawa ko kay ate Shane. Nakikita kong pagod at puyat siya dahil sa trabaho. Siya na ang nagtataguyod sa pamilya namin. Yung ipon naman namin, nagasto sa pagpapa-ospital kay tatay. Gusto ko sanang tumigil muna sa pag-aaral para sana makatulong din sa kanya. Ha? Titigil ka? Ano namang trabaho ang papasukin mo? Tanong sa kanya ni Iris. Napailing na lang siya. Hindi ko rin alam. Ayaw rin kasi ni ate Shane na tumigil ako. Sabi niya sa akin, ngayong tumigil siya sa pag-aaral, mas lalong wag ko raw isiping tumigil din. Kapag hindi ako nag-aaral, baka mas lalong walang patunguhan ng mga buhay namin. Pero gusto ko talagang tulungan siya. Hindi ko lang talaga alam kung paano. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Iris. 'Di ba, magaling ka mag-makeup? Kumuha ka kaya ng mga kliyente. Tamang-tama JS prom season ngayon sa mga school. Pwede silang magpa-makeup sa'yo. Napaawang ang bibig ni Jeff. Hindi ko kaya yon. Sa makeup tutorial videos lang ako natuto. Isa pa, kulang ang gamit ko sa makeup. Akong bahala sa gamit mo. Yung tita ko ang hilig bumili ng gamit na pang makeup. Yung iba galing pang balikbayan. Hihingin ko na lang kaysa matambak na lang sa kanila tapos ibibigay ko sa'yo. Saka beginner ka pa lang naman. Maiintindihan naman nila yun basta sabihin mo. Babaan mo na lang muna yung singil. Hindi naman mawawala yung mga estudyante na low budget lang ang nais dun sa prom. Tuloy-tuloy na sabi ng kaibigan niya. Napanguso siya. Nakakatakot pero sige, kung dyan ako kikita, gorabels na ako. Kaya mo yan, susuportahan kita. Hinawakan ni Iris ang kamay niya. Napangiti na lang si Jeff. Yun ang ginawa niya. Tumanggap siya ng mga kliyente na kaya lang magbayad sa kanya sa maliit na halaga. Natutuwa naman siya kapag pinupuri siya ng mga ito at nagagandahan sa serbisyo niya. May iba pang nagbibigay ng tip. Magsabi ka nga sa akin, saan galing tong pera mo? Tanong ng kanyang ate Shane nang mag-abot siya ng pera. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Jeff. Huwag mong sasabihin kahit kanino ha. May side hustle kasi ako ate. May mga nagpapa-makeup sa akin. Binigay ko sa'yo kasi gusto kong ipangdagdag mo yan pangbili ng gamot ni tatay. Kaya lang, huwag mong sabihin sa akin ang galing. Sabihin mo na lang na galing sa'yo. Kumunot ang noo ni Shane. Ha? Pinaghirapan mo to. Ayaw mong malaman nilang may pakialam ka rin sa problema ng pamilya natin? Umiling agad si Jeff. Alam mo naman kasi yun. Baka magwala kapag nalaman kung saan galing ang perang to. Galing sa pagme-makeup lahat ng pera ko. Baka sabihin niya kabaklaan na naman. Kilala mo si tatay. Makikipagkaibigan pa nga lang ako sa mga yun. Tingin pa lang, bubugbugin na ako. Kaya nga si Iris na lang ang mas madalas kong kasama ngayon. Tumawa ang kanyang ate. Mukha nga kayong magjowa eh. Dumaan ang iritasyon sa mukha niya. Ate naman, nakakasuka naman yung ideya na yan. Mukhang dering-deriri naman sa'yo si Iris. The feeling is mutual.
Natatawang wika nito. Oo nga pala, tamang-tama. Ayusan mo ako bukas. May bago na namang pakulo sa workplace ko. Pinagsusuot kami ng costume. Pambihira talaga, Tinkerbell ang costume ko. Mas excited pa si Jeff kaysa sa ate Shane niya. Talaga nga ayusan kita. Aba, hindi ako papayag na umalis ka bukas dito nang hindi maganda. Kinabukasan, inayusan niya nga ang kapatid niya. Tuwang-tuwa siya nang mas ma-enhance ang ganda ng babae. Ayan na, ang ganda-ganda mo na. Pagbalik mo rito, baka may asawa ka ng dala. Biro niya rito. Humalakhak naman ito. Puro kakalokohan. Hindi nga ako maligawan eh. Ilang sandali pa'y bumaba ng ate niya. Pinuri naman ito ng mga magulang nila. Lihim na nagsaya ang puso ni Jeff. Ngayong pinupuri ng mga ito si Shane. Pakiramdam niya, pinupuri din ng mga ito ang kaya niyang gawin kahit bakla siya. Siya nga po pala nanay, ito po pala ang pera. Pakibili na lang po ng gamot si tatay. Bili ni Shane sa kanyang mga magulang. Bakas ang pagtataka sa mukha ng kanilang ina. Ha? Saan galing to? Akala ko ba sagad na yung binigay mong sahod? Huwag mong sabihing budget mo na naman ito para sa linggong to. Nagkatinginan sila ni Shane bago ito sumagot sa ina. Ano po kasi, ipon ko yan. Nakakapagtabi pa rin naman po ako kahit papaano. Gusto niyang humingi ng tawad sa kanyang ate Shane. Napilitan tuloy itong magsinungaling para sa kanya. Gayunpaman, nang makita niyang niyakap ng tatay nila ang kapatid niya dahil sa tulong na iyon, pakiramdam ni Jeff, mas kailangan ng sarili niyang kapatawaran. Gusto niyang humingi ng tawad sa sarili niya dahil hindi niya kayang maging totoo. Dapat siyang magpakumbaba sa kanyang sarili dahil hindi man lang malaman ng iba ang lahat ng hirap niya. Hindi niya kayang palayain ang kanyang sarili mula sa lahat. Salamat anak! Hulog ka talaga ng langit sa amin ng nanay mo. Malambing na saad ng kanyang ama. Napatingin sa kanya si Shane. Tipid lang siyang tumango. Okay lang naman siya. Pipilitin niyang maging maayos. Masaya si Jeff na nakatulong sa kanyang pamilya. Pero napakabilis maglaho ng sayang iyon. Gustong-gusto niyang may gawing tama para sa mga magulang niya. Napaisip tuloy siya. Kung may mapatunayan na siya sa buhay pero bakla pa rin, magpapasalamat at maglalambing din kaya ng gano'n ang kanyang amang si Janico sa kanya? Lumipas ang mga araw, naging gano'n ang cycle ng buhay ni Jeff. Habang nag-aaral, sinasabay niya ang side hustle niya. May mga pagkakataong dagsa ang kliyente niya. May pagkakataon naman na walang magpa-makeup sa kanya kahit isa. Natuto na rin siyang mag-invest sa mga ginagamit niyang makeup sa racket niya. Dahil sa gawaing yon, nalaman niya kung saan siya magaling. Minsan nga'y nangarap pa siyang magkaroon kahit maliit na parlor lang. Pero mukhang mapuputol agad lahat ng imaheng nilarawan niya sa isip niya. Kauuwi lang ni Jeff mula sa nakakapagod na pagpasok sa school. Nawala ang pagkatamlay niya nang madatnan niya ang ginagawa ng kanyang ama sa mga gamit niyang makeup. Binasag at tinapon lang naman ito ang lahat ng yon. Tipong hindi niya na ulit mapapakinabangan. Ano pong ginagawa niyo? Gulat na gulat niyang tanong pagpasok sa kwarto. Tatay, gamit ko po yan. Bakas ang galit sa mukha ng tatay niya. Lalaki ka! Bakit ka may mga ganito? Sinasabi ko na sa'yo, tigilan mong mga kabaklaan na yan. Nangilid ang mga luha niya. Hindi niyo po kailangang sirain yan. Ginagamit ko po yan sa trabaho ko. Trabahong walang kwenta. Sigaw ng kanyang ama. Kung hindi pa sinabi sa akin ng chismosa dyan sa labas, hindi ko pa malalaman. Aba, ang anak ko raw, ang galing mag-makeup sa pamangkin niya. Ikaw yun, di ba? Tiningnan niya ang mga nagkalat niyang gamit. Yung iba'y pinag-ipunan niya pa. Pero dahil sa galit ng kanyang ama sa ginawa niya, sinira nito ang mga yon. Tila winasak ang pangarap niya ng ganong kadali ng taong pinapahalagahan niya. Kahit pilay, tumayo ang kanyang ama at ginawang suporta ang saklay para lapitan siya. Binatukan siya nito ng paulit-ulit. Ang tagal na, hindi ka pa rin nagtanda. Bakit ba hindi pumasok dyan sa kokote mong walang kwentang pagiging bakla? Mariing tanong nito. Suminghap si Jeff. Tay, tama na po.
Ilang sandali pa ay dumating sina Shane at ang nanay nila. Gulat na gulat ang mga ito nang makita ang sitwasyon. Anong nangyari dito, Janico? Hysterical na tanong ng nanay niya. Kumislap sa luha ang mga mata ni Jeff na tumingin sa ama. Bakit galit na galit ka sa bakla? Ano bang masama kung maging bakla ang isang tao? Naging bakla ako pero tao pa rin ako at lalong-lalo na sa lahat. Anak mo pa rin ako. Sinuntok na si Jeff ng tatay niya sa mukha. Napasigaw naman ang ate at mga kapatid niya. Hindi siya gumanti pero kita niya ang siklab sa mga mata nito na kahit pilay ang kanilang ama at natumba na, wala na itong pakialam. Ang gusto lang nito ay mabigyan siya ng leksyon. Tay! Huwag niyo pong saktan ng ganyan si Jeff. Hindi niyo po alam ang ginagawa niya para sa pamilyang to. Hindi na napigilang sabi ng ate niya. Tumayo siya at tumingin sa ama niyang punong-puno ng galit. Hindi na kailangan, Ate Shane. Kahit malaman niya ni tatay, hindi magbabago ang tingin niya sa akin. Hinawi nito ang buhok at tumingin sa ama nila. Hindi! Dapat niyang malaman may ambag ka rin dito. Lahat po ng gamot ninyo, tatay, galing sa pera ng kinamumuhian yung anak. Walang nagsabi sa kanya. Pwede niya namang itago na lang ang pera para sa sarili niya pero hindi niya ginawa. Mahal na mahal kayo ni Jeff, tay. Bakit hindi niyo makita yun? Umiwas ng tingin ang kanilang ama. Kung hindi ako napili ng ganito, hindi kayo magkakaganyan. Yan ang hirap sa inyo eh. Hindi na ako makapagtrabaho. Inutil ng turing ninyo. Janico, tumigil ka na nga. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Suway ng nanay nila. Napailing na lang siya. Hindi na talaga magiging bukas ang makitid na utak ng kanyang ama. Pagod na siyang patunayan ang sarili niya. Tumakbo si Jeff palabas ng bahay. Gusto niyang mapag-isa. Iisipin niya muna kung papaano siya magpapatuloy pagkatapos ng lahat ng nangyari. Namalayan niya na lang na nasa likod na siya ng bahay ni Iris. Ginagamot nito ang pasa niya. Kitang-kita niya rin ang awa sa mga mata nito. Pasensya ka na, Iris. Sinira ni tata yung makeup kit ng tita mo. Mahinang sabi niya rito. Umiling naman ito. Ano ka ba, bakla? Ayos lang yun. Naiintindihan ko. Grabe naman kasi yung tatay mo. Ang tindi ng galit sa mga bakla. Mapakla siyang tumawa. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi niya ako matatanggap. Huminga ito ng malalim. Pero alam niya na, hindi magandang sa iba niya panalaman pero medyo luluwag ng pakiramdam mo ngayong alam na nilang ganyan ka. Ihanda mo na lang ang sarili mo sa mga posibilidad, Jeff. Siguradong magbabago ang trato ng tatay mo sa'yo pero alam kong lilipas din yan. Ang alam ko lang din, walang magulang na matitiis ang isang anak. Tipid na lang na napangiti si Jeff. Hiling niya na sana ay magdilang anghel si Iris. Yun lang naman ang hangad niya, ang pagmamahal at pagtanggap mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng pagtatalong yon, talagang hindi na siya kinausap ng tatay niya. Para lang hangin si Jeff na pumapasok at lumalabas sa bahay. Hindi niya na alam kung papaano makibagay. Hindi niya na rin alam kung papaano paluluguran ng ama. Bakit pinag-aaral pa yan? Wala namang mararating yan. Mali ang tinatahak niyang direksyon. Saad ng tatay niya nang naghanda siya para pumasok sa eskwela. Bumuntong hininga si Shane. Pag-aaralin po natin siya. Alam ko pong galit kayo pero si Jeff to, anak niyo pa rin. Hindi niyo po mababago ang katotohanan yan. Dahil bata pa, madaling maging sensitive sa lahat ng sasabihin ng tao. Lalong-lalo na kapag galing sa mga magulang niya si Jeff. Binaba niya ang bag niya at naghubad na ng uniform. Ate, tama na. Sundin na lang natin si tatay. Ayaw niya akong pag-aralin. Ibibigay ko ang gusto niya. Malamig na sabi niya bago pumunta ulit sa kwarto para magpalit. Nang makarating sa kwarto, binagsak agad ni Jeff ang sarili niya sa kama. Nang hihina at napapagod na siya sa sitwasyon niya. Pakiramdam niya, parang may tanikalang sumasakal sa kanyang leeg. Gusto niyang intindihin ang kanyang ama pero hindi niya magawa. Mas nangingibabaw ang hinanakit na nararamdaman niya. Hindi niya na rin maiwasang magkumpara.
Ang ibang kaibigan niya na may katulad niyang pagkatao, madali namang tinanggap ng mga magulang ng mga ito. Pero bakit hindi rin iyon magawa ng tatay niya pagdating sa kanya? Kung ako sa'yo anak, magpakalalaki ka na para hindi kayo ganyan ni Janiko. Suhestyon ng kanyang ina. Nasa kusina silang mag-ina para magluto ng hapunan. Hindi niya na rin ito masyadong nakakausap kahit nasa isang bahay lang naman sila. Ayaw na rin naman niyang ipilit sa kanyang ina ang tunay na siya. Pero nabubuhay na ang pagtatampo sa dibdib niya. Matama niya itong tiningnan. Nay, bago niyo po sabihin sa akin yan, inisip niyo ba muna ang nararamdaman ko? Natigilan ang kanyang ina. Seryoso itong tumingin sa kanya. Parang wala itong pakialam sa kanya. Mas lalo lang nanikip ang kanyang dibdib. Nangilid ang kanyang mga luha. Nay, bakla po ako. Kung hindi niyo po naiintindihan, Becky po ako. Bading. Umiwas ng tingin ang kanyang ina. Hindi ka bading anak. Walang ginawa ang Diyos na ganyan. Lalaki ka. Kusang tumulo ang mga luha niya. Alam ko naman po yun. Lalaki po ako. Ayaw ko rin naman po ito eh. Gusto ko rin namang maging katulad ng inaasahan niyo sa akin ni tatay. Pero nay, hindi ko na po kasi kaya. Hirap na po ako. Ang hirap pong pigilan. Napapikit ang mga mata ng nanay niya. Nanginginig ang mga labi nito. Pagmulat nito sa mga mata, sunod-sunod na rin na tumulo ang mga luha. Anak, mahirap naman yung sitwasyon mo. Hindi ka naman tanggap ng lahat. Masasaktan ka lang. Maraming maghuhusga sa'yo. Garalgal na boses na sabi nito. Marahan siyang tumango. Alam ko po, pero kaya ko po yun. Hindi naman po mahalagang sasabihin sa akin ng ibang tao. Mas mahalaga po sa akin ang opinyon ninyo ni tatay. Walang sinabi ang kanyang nanay. Hinila lang siya nito para yakapin. Batid niyang mahirap para ritong tanggapin ang katotohanan sa kanya. Pero sapat na sa kanyang niyakap siya nito. Sa wakas, nararamdaman niya na muli ito bilang kanyang ina. Hindi na nga siya pinag-aral ng tatay niya. Narinig niyang gustong maging leksyon sa kanya iyon. Na makakabalik lang siya kapag nahangina na ulit ang utak niyang bumalik sa pagiging lalaki. Yun nga lang parang imposible na yung mangyari. Lantad na sa lahat ang pagkatao niya. Pagod na rin naman siyang magpanggap. Napakaraming problema ng pamilya nila. Mas lalo lang lumala nang nagkasakit ang bunso niyang kapatid at kailangang i-confine sa ospital. Kita niyang hirap ng ate niya sa mga gastusin. May trabaho naman siya sa grocery store bilang bagger pero hindi sapat yun. Malaking halaga pa ang kailangan para makalabas ang kapatid nila mula sa ospital. Wala ka bang alam na pwedeng racket, Iris? Tanong niya sa kaibigan niya. Bumuntong hininga naman ito. Wala pero try kong magtanong kay tita bukas. Alam ko may mga kaibigan nyo na raketera din. Salamat. Nakangiti niyang sabi dito. Hinintay niya na lang na sana ay may pwede pa siyang trabahong kunin. Napakaliit ng sahod niya bilang bagger. Kailangan niya pa rin ng ibang side hustle. Isang gabi, naglalakad na siya pa uwi nang tumawag si Iris sa kanya. Hello, ano? Meron na? Oo, kaya lang gay contest sa kabilang barangay. Kaya mo ba yun? Kumunot ang noo ni Jeff. Hindi ba parang magastos? Bakla, hindi. Pinakita ko kasi yung picture mo. Okay daw yung beauty mo. Sabi ko, marunong ka ding rumampa. Pwede ka raw. Wala kang gagastusin. Handler nang bahala sa mga gagamitin mo sa pageant. Big time kasi yung gay contest at ang daming sponsor. 100,000 ang premyo at malaki ang komisyon mo doon. Imporma sa kanya nito. Hindi agad siya nakasagot. Magandang pagkakitaan yon. Pero baka tuluyang magalit sa kanyang ama kapag nalaman iyon. Gayunpaman, isang gabi lang naman yon. Sisikapin na lang niyang hindi mahuli. Kailangan ng pamilya nila ng pera, kaya papatulan niya ang side hustle na yon. Ano, payag ka ba? Tanong pa ulit sa kanya ni Iris. Huminga siya ng malalim. Sige, pero secret lang ha. Baka makarating kay tatay to.
Kailangan ko lang kasi talaga ng pera para sa kapatid ko. Oo naman, hindi naman ako tsismosa. Baka isang tabi muna ng tatay mo yung galit niya, no? Ayaw pa niya. Mabuti nga, naghahanap ka ng paraan para makatulong sa pamilya mo. Hindi katulad ng ibang anak na tambay lang sa bahay. Sagot pa nito. Tipid siyang napangiti. Salamat ha. Oo, sige, basta bukas pumunta ka dito sa amin. Sasamahan kita sa handler na kaibigan ng tita ko. Galingan mo para on the way ng money. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkarating sa bahay, mabigat na naman ang loob niya. Magmamano sana siya sa tatay niya pero tinaboy lang siya nito. Ilang taon pagkatapos ng aksidente, medyo naging maayos na ang kondisyon ng kanyang ama. Paika-ika pa rin itong maglakad pero wala nang gamit na mga saklay. Yun nga lang, hindi na ito pwedeng bumalik bilang jeepney driver. Magandang gabi po, tatay. Kinakabahang sabi niya. Puno ng iritasyon ang mukha nito. Pumasok ka nga! Naiinis ako sa pagmumukha mo. Tay! Suway ni Shane, nakauuwi lang din. Ano na naman? Lumayo nga muna kayo sa akin. Mas lalong umiinit ang ulo ko sa inyo. Singhal ng kanilang ama. Hinila na lang siya ng kapatid niya sa loob. Huwag mo nang pansinin si tatay, tumatanda na rin kasi, bugnutin pa. Saka may sakit pa si Princess, namomroblema lang siguro sa pera. Bumuntong hininga na lang siya at tumango. Idagdag pang galit siya sa akin dahil bakla ako. Darating ang panahong matatanggap ka rin niya. Sabi nito sa kanya. Ampun yata ako, Ate Shane. Natatawang saad ni Jeff. Kumunot ang noon nito. Kung ano-anong pinagsasasabi mo, kumain na lang tayo, may dala kong ulam. Huwag mo nang sayangin ang energy mo sa pag-iisip ng mga ganyang bagay. Katulad ng sinabi ng ate niya, iyon na lang ang ginawa niya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-isip, maghangad kung kailan ulit siya yayakapin ng kanyang ama. Kinabukasan, sinamantala niyang walang pasok sa trabaho. Nagpunta si Jeff sa sinabing handler ni Iris. Akala niya ay ititrain muna siya. Hindi niya alam na isasalang na pala siya agad at sa susunod na araw na rin ang gay pageant. Pinadalo na siya sa rehearsal. Nakita niyang kalaban niyang mas babaeng-babae pa sa kanya. Yung ibang contestants ay na-develop na ang dibdib. Pero mas marami pa rin naman ang mga baklang katulad niya. Parang normal na bading lang. Di niya tuloy maiwasang kabahan. Galingan mo ha! Kailangan mong manalo para malaki-laki naman ang maiuwi mo sa pamilya mo. Sabi ng handler sa kanya. Tumango siya. Kakayanin ko, tatalbugan ko ang mga kalaban. Tumawa ito. Yan ang gusto ko, confidence. Ano, sure ka ba? Kaya mo na dyan. Tumango naman si Jeff. Opo, mas gusto ko po kung ako po ang magme-makeup sa sarili ko. Pagkatapos niyang ayusan ang sarili, kumislap ang kanyang mga mata dahil sa ring light sa harap niya. Yun ang unang beses na inayusan niya ng ganun ang sarili. Tila nakaharap ang tunay na Jeff sa maliwanag na salamin. Para akong babae. Nakangiting bulong niya sa sarili. Candidates, ready na! Mag-start na after 5 minutes! Line up na! Anunsyo ng sang staff. Huminga si Jeff ng malalim bago tumayo. Gagawin niya iyon para sa pera, pero gusto niyang gamitin ang pagkakataon. Ipapakita niya sa lahat ang sarili niya. Tipong malaya at hindi iisipin ang mga taong tataas ang mga kilay sa kanya. Paglabas niya, naghiyawan ang mga tao. Nakita niya si Iris na halos matanggal na ang lalamunan sa kakatili. Kung hindi pa ito pinigilan ng boyfriend, hindi pa magpapaawat. Natawa na lang si Jeff. Sa buong gabing iyon, sa tiwala sa sarili, suporta ng mga kasama niya, na ipanalo niya ang unang gay pageant na kanyang sinalihan. Overacting kung iisipin at small time lang naman ang sinalihan niya. Pero hindi niya napigilang umiyak habang kinokoronahan. Umiiyak siya hindi dahil nanalo siya, kundi dahil minsan sa buhay niya na-appreciate ng mga tao kung sino talaga siya. Pero hindi talaga hahayaan si Jeff ng mundong maging masaya. Habang nagpipicture sila, sumugod ang ama niyang galit na galit. Kahit paika-ika ito, lumapit sa kanya at malakas siyang sinuntok. Kasabay ng sigaw ng mga tao ang pagkahulog ng kanyang mahabang wig at korona. Pinapahiya mo ako! Bakla ka na nga! Sumali ka pa sa ganito! Hindi mo na ba talaga ako iniisip? Nakakahiya ka!
Umuwi na tayo! Sigaw ng kanyang ama. Wala siyang nagawa kundi ang umuwi. Napahiya na siya. Mas lalo namang nakakahiya kung doon sila mag-away na mag-ama. Gustong sumama sa kanya ni Iris pero alam niyang susuungin niya sa pag-uwi ng bahay at hindi niya kayang madamay ang kaibigan niya. Wala naman itong ginawang masama. Tinulungan lang siya nito. At gaya nga ng inaasahan niya, kalbaryo na naman mula sa galit ng ama niya ang sumalubong sa kanya. Paulit-ulit nitong sinubsob sa drum na may lamang tubig ang mukha niya. Ano? Bakla ka pa ba? Kailan ka ba mahihimas-masang bata ka? Sigaw ng ama niya. Hingal na hingal si Jeff. Tay, ganito na po ako. Kahit anong gawin ko. Nilublob na naman siya nito sa tubig. Pagod na talaga siya. Lagi niya nalang pinapatunayan ang sarili niya. Gustong-gusto niya nalang talagang mamatay. Tay, tama na! Ano bang ginagawa mo? Sigaw ng kanyang ate. Janico, ano ba? Papatayin mo bang anak natin? Singhal naman ng kanyang ina. Naramdaman niyang hinila siya ng mga ito. Hingal na hingal siya pero mas matindi ang paghikbi niya. Gusto niya nalang mawala sa mundo. Dinuro siya ng kanyang ama. Tinatakot ko lang yung si Jeff. Napakatigas ng ulo. Naabot pa siya ng tatay niya at nasuntok na naman. Nasipa pa siya. Sumigaw tuloy sina Shane at ang nanay niya. Sobrang gulo ng bahay dahil sa kanya. Tama na! Lasing ka pa! Bakla si Jeff pero hindi mo kailangang bugbugin ng ganyan. Sigaw ng kanyang ina. Lumayas ka sa pamamahay ko! Mariing sabi pa ng kanyang tatay. Ayoko nang makita yung baklang katulad mo. Wag ka nang babalik dito. May sarili kang munisipyo sa buhay mo. Eh di sige, lumayas ka. Itinatakwil na kita. Magpakabakla ka man, wala akong pakialam. Simula ngayon, hindi na kita tinuturing na anak. Nang gabing yon, gumawa ng isang malaking desisyon si Jeff. Kahit iyak ng iyak ang nanay niya, umalis pa rin siya. Binigay niya rin ang kita niya ng gabing iyon para mailabas na sa ospital ang kapatid niya. Ayaw niyang dumating ang panahong maubo siya. Hahanapin niya lang ang sarili niya. At kapag buo na siya at matatag na, saka siya babalik para kahit saktan siya ng paulit-ulit ng kanyang ama, mananatili lang siyang matibay. Nang umalis si Jeff sa bahay nila, may komunikasyon pa rin naman siya sa pamilya niya pero hindi madalas. Natuto na siyang mag-set ng boundaries. Minahal niya ng sobra ang mga ito, kaya palagi niya nalang kinakalimutan ang sarili niya at ang mararamdaman niya. Kaya sa pagkakataong iyon, sarili niya muna ang uunahin niya. Gumawa na siya ng desisyon nang siya lang tinahak niya ang landas na gusto niya. Sure ka? Marunong kang mag-makeup? Tanong sa kanya ng may-ari ng parlor. Tumango siya kaagad. Opo, may experience na naman po ako. Marunong din po ako sa pag-ayos ng buhok. Okay, sige. Pero dito sa parlor, depende sa dami ng customer mo sa araw. Syempre, porosyentuhan lang dito. Alam mo naman siguro ang kalakaran. Sabi nito sa kanya. Tipid siyang ngumiti. Opo, alam ko po. Maraming salamat po. Bukod sa trabaho niya sa parlor, naghanap pa siya ng ibang pagkakakitaan. Mauubos na ang natabi niyang pera. Nagbayad siya ng matutuluyan niya at pagkain pa. Sa Maynila niya rin kasi napiling pumunta para malayo sa pamilya niya. Baka maakit lang siyang bisitahin ng mga ito. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, naging stable naman kahit papaano ang buhay ni Jeff. Nabubuhay na siya sa paraang gusto niya. Nangungulila siya sa pamilya niya pero kinakaya niya naman. Hindi na rin naman siya malungkot dahil nakatagpo siya ng lalaking alam niyang minamahal siya. Ang haba naman ng hair mo, Jeff. Nandyan na naman ang jowa mo. Sana all, Disney princess. May tagasundo kapag uuwi. Saad ng katrabaho niya sa parlor. Tumawa na lang siya. Maghanap na rin kayo ng sa inyo. Umiling agad ang katrabaho niya. Ayoko na, wala na akong budget. Binigay ko na lahat sa ex ko. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Jeff. Alam niya namang karamihan sa mga baklang katulad niya, mahirap makatagpo ng tunay na pag-ibig. May mga lalaking peperahan lang siya. Sinasamantala ang kahinaan niya bilang isang bakla. Tinanaw niya mula sa sliding door ng parlor si Mark, ang boyfriend niya. Nakasandal ito sa motor na binili niya para dito. Hinuhulugan niya pa nga iyon pero ayos lang yun sa kanya. Ang mahalaga,
Masaya palagi ang taong mahal niya kahit maubos siya, ayos lang. Dahil na rin siguro hindi niya nahanap ang pagmamahal mula sa mga taong dapat nagmamahal sa kanya. Madali siyang na-attach kay Mark nang pakitaan siya nito ng maganda. Malaki ang sahod ko ngayon, mahal. Anong gusto mo? Mag-date naman tayo. Paanyaya ni Jeff sa boyfriend niya. Tipid itong umiti. Sige. Umangkas na siya sa motor. Gustong gusto niya kapag nakayakap siya sa likod ni Mark. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Hindi naman siya pinaperahan nito. Kusa niya namang binibigay ang mga bagay na gusto nito. Hindi naman siya pinilit ng lalaki. Isa pa, sobra na rin naman ang pagmamahal na binigay nito sa kanya. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa food park. Kilig na kilig siya kapag sinusubuan siya nito ng pagkain. Kapag gumagala sila, hinahawakan din nito ang kamay niya. Sa mga simpleng ginagawa ni Mark para sa kanya, pakiramdam niya ay tanggap na siya ng mundo. Kaya lang, wala talagang panghabang buhay na saya. Hindi pa rin mawawala ang lungkot at pighati. Babe, sino yan? Tanong ni Jeff nang bumungad sa harap ng apartment ang isang babaeng buntis. Umismid ang hindi niya inaasahang bisita. Ako lang naman ang asawa ng kasama mo. Siya nga man ang anak ko. Kaya pala hindi ka umuwi, Mark. May kabit kang bakla. Nakakainsulto ka. Ako ang babae pero sa'yo sunod ng sunod na parang aso tong siraulong to. Hinawakan agad ni Mark ang kamay niya. Jeff, magpapaliwanag ako. Umatras siya kaagad. Umalis na kayo. Manloloko ka. Puno ng pagsusumamo ang mukha nito. Magpapaliwanag ako, Jeff. Mag-usap muna tayo. Mahal kita. Napailing ang babae. Tangka ka kung maniniwala ka dyan. Baka pera mo lang ang mahal niyan. Batugan niyang asawa ko. Walang trabaho pero nakakapagsustento sa mga anak namin. Yun naman pala, may hinuhut-hutang bakla. Hindi niya nakinaya. Malakas niyang sinampal si Mark sa sobrang galit. Pumasok agad siya sa apartment. Nilak niya ang pinto para hindi ito makasunod. Binato ni Jeff ang kanyang bag. Ginulo niyang buhok niya. Hindi niya inaasahang tatraydorin siya ng ganoon. Alam niya naman ang kapalaran ng mga katulad niya. Mas malapit siya sa pagiging mag-isa. Mahirap makahanap ng taong kayang dumamay at sumama sa kanya sa habang buhay. Bumagsak ang mga luha ni Jeff. Umupo siya sa sahig at sinubsob niyang mukha niya sa mga tuhod niya. Nang gabing yon, binuhos niya ang lahat ng pagkadismaya at pagkabigo sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagpatuloy na lang ulit si Jeff. Kahit naman nadurog ng puso niya sa una niyang pag-ibig, hindi naman ibig sabihin ay titigil na siyang mabuhay. Yun nga lang, may takot na talaga siyang magtiwala ulit. Jeff, mag-usap naman tayo, please. Pakiusap sa kanya ni Mark pagkarating niya ng apartment. Bumuntong hininga siya. Ano pa bang kailangan mo? Wala ka na namang pangsustento sa pamilya mo? Wala na akong pera. Kung nag-aalala kang bawiin ko sa iyo yung motor at ang lahat ng binigay ko, huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman babawiin. Sa'yo na yan. Hindi ko nahahabulin. Tigilan mo na lang ako. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Mark. Gusto ko lang namang mag-usap tayo at humingi ng kapatawaran sa'yo. Alam kong mali ang ginawa ko. Mata man niyang tiningnan ng lalaki. Huminga siya ng malalim bago tumango. Sa seaside na lang sila pumunta. Binili siya nito ng balot at tinanggap niya naman iyon. Nagsimula nang magpaliwanag si Mark. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang tungkol sa asawa ko at mga anak ko. Natatakot lang akong saktan ng damdamin mo. Sobrang bait mo sa akin. Tipid siyang ngumiti. Salamat naman at kahit papano inisip mong nararamdaman ko. Kahit layunin ko lang na mamakla para sustentuhan ang mag-iina ko. Maniwala ka man o hindi, minahal kita, Jeff. Hindi ka naman mahirap mahalin. Yung mga ugali at ginagawa mo para sa akin, hindi ko naranasan sa asawa ko. Sa'yo lang. Kahit bakla ka, kaya mo rin magmahal. Kaya nagpapasalamat pa rin ako. Oo, sinampal mo ko, pero hindi mo ako sinumbatan. Wala akong narinig na kahit na ano mula sa'yo. Huminga siya ng malalim. Hindi kita magagawang sumbatan dahil may pagkakamali ka sa pamilya mo, Mark. Kahit di ko intensyon, naging pagkakamali ko na rin ang pagtanggap ko sa'yo.
Saka ganito ako eh. Matagal ko nang tanggap ng baklang katulad ko. Mabubuhay na lang ng mag-isa. Kaya kahit masakit sa akin ang ginawa mo, kayang-kaya pa rin kitang patawarin. Napangiti si Mark. Sa kung paano mo pinatawad ang tatay mo kahit hindi pa siya humihingi ng tawad sa'yo. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Jeff. Mahal ko si tatay kahit ganun yun. Kapag nagkaroon ako ng anak na lalaki tapos naging bakla, hahayaan ko lang. Gusto kong maging katulad mo siya. Marahang sabi ni Mark. Tumawa siya. Anak mo yun. Paano magmamana sa akin? Kung gusto mo talagang mapatawad kita, magsumikap ka para sa mga anak mo. Alagaan mo silang mabuti at mahalin mo sila ng walang kapalit. Natapos ang paghihiwalay nila ng isang huling yakap. Masakit pa rin para kay Jeff pero makaka-move on din naman siya. Nag-focus na lang siya sa sarili niya. Pinangako niya sa sarili na malayo ang mararating niya. Hindi pa siya pwedeng bumalik sa pamilya niya nang walang napapatunayan. Para hindi isipin ang wasak niyang puso dahil sa pag-ibig, naghanap na lang si Jeff ng pwede niyang libangan. Lahat ng makeup tutorial niya at pagme-makeup sa clients niya sa parlor, kinuhaan niya ng video at ini-upload sa social media. Nakatulong iyon sa parlor na pinagtatrabahuhan niya, lalo na rin sa kanya. Kahit wala siyang experience, marami ang nagtitiwala at namamangha sa kanyang kakayahan. Madam Earth! Naiiyak niyang tawag sa kanyang amo sa parlor. May nag-offer po sa akin ng scholarship sa Paris. Pag-aaralin niya raw po ako ng makeup at saka ng hair design. Tuwang-tuwang amo niya sa balita. Nako, sobrang nakaka-proud ka. Ang layo na ng narating mo. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ni Jeff. Pero ayaw ko po kayong iwan dito. Sa inyo ako nagsimula. Hinaplos nito ang mukha niya. Alam mo bang tinuturing kitang lucky charm sa negosyo ko? Pero handa akong pakawalan ka. May naitulong ka sa akin pero malaki ang bawi mo sa akin. Hindi lalaki ng ganito at maraming branch ang parlor ko kung hindi dahil sa'yo. Panahon naman para gumawa ka ng sarili mong pangalan. Ang dami mo nang pinagdaanan, anak. Deserve mo lahat ng natatamasa mo. Napakagaling mo kaya. Nangilid ang mga luha ni Jeff. Hindi niya ito napigilang yakapin. Katulad niya, bakla rin ito, pero sa isip at puso niya, tinuring siya nitong parang isang inang nagmamahal sa kanya. Nang tinanggap niya ang scholarship, maraming nagbago sa buhay niya. Ang tagal ng panahong ginugol niya para maabot ang lahat ng pangarap niya. Pero dahil gusto niyang ginagawa niya, parang ang ikli lamang at parang kailan lang. So, how do you feel to be the first Filipino makeup artist of the royal family here in Spain? Tanong sa kanya ng reporter mula sa Pilipinas. Napangiti si Jeff. It's an honor that the Queen chose me to be her artist to enhance her beauty. I am so grateful and of course, Pilipino ako eh. Kahit saan mo ko dalhin, itatayo ko ang bandera natin. Hindi napigilang tumawa ng reporter. At patunay nga pong Pilipino talaga siya. So, do you have plans to come back to the Philippines? Many Filipino celebrities want to work with you and your glam team. Tumango naman siya. Yes, I will stay there for good. My contract here in the palace will end soon, so see you soon. Natapos ang interview niyang iyon na puno ng halakhakan. Miss na miss niya ng bansa niya, lalong-lalo ng pamilya niya. Kaya nang makauwi na siya, naghanda na agad siya para sa pagharap sa pamilya niya. Kahit nasa abroad si Jeff noon, may contact pa rin siya sa mga ito. Binigay niya rin ang lahat ng tulong na kaya niyang ibigay sa pamilya niya. Gusto niya sanang lumipat na ang mga ito sa mas malaki at mas magandang bahay. Pero ayaw lumipat ng tatay niya. Hinding-hindi daw nito iiwan ang dating bahay nila. Doon niya napagtantong mataas pa rin ang pride ng kanyang ama. Ninong Jeff, pa-makeup po ang inaanak mo sa birthday party niya. Ang dami mo ng utang. Biro sa kanya ni Mark nang sinagot niya ang tawag nito. Napairap siya. Manggagamit ka talaga. At anong utang? Palagi akong may regalo sa anak mo tuwing Pasko. Maayos silang naghiwalay ni Mark, kaya maayos pa rin sila kahit lumipas na ang maraming taon. Nagkasundo pa nga sila ng asawa nito at ito pa nga ang may gustong maging ninong siya ng anak ng mga ito. Oo na, sige na. Isisingit ko si Audrey sa schedule ko. Nakangiting sabi niya rito. Ilang sandali pa, nakarating na siya sa dating bahay nila.
Huminga siya ng malalim. Ang daming masasakit at masasayang alaala sa lugar na iyon. "Bakla!" Tawag sa kanya ni Iris at sumugod ng yakap sa kanya. "Ang tagal mong nawala. Miss na kita." Hindi niya napigilang tumawa nang umiyak bigla si Iris. Inintindi niya na lang dahil buntis ang kaibigan niya. Sa kasal namin, hindi yan umiyak ng ganyan. Pakiramdam ko talaga may lihim na pagtingin sa'yo to. Pangaasar pa ng asawa nito. Sinama naman ng tingin ni Iris ang lalaki. "Manahimik ka nga, kadiri ka." Mabilis lang silang nag-usap. Ilang sandali pa, pumasok na siya sa dating bahay nila. Nasa terrace pa lang, sinalubong na agad siya at niyakap ng kanyang ina at mga kapatid. Tuwang-tuwa siya nang makitang malalaki ng mga ito. Pati ang mga pamangkin niya kay Shane, sinalubong din siya. "Si tatay, nasaan?" Mahinang tanong niya sa mga ito. Ngumiti ang kanyang ina. "Nasa loob. Nako, excited na yun, sobra. Una pa yung nagising at nagpumilit na magluto ng malamang uuwi ka na." Kumunot ang noo niya. Alam niyang lumipas na ang panahon pero wala sa isip niyang gagawin iyon sa kanya ng tatay niya. Pero mukhang kailangan niya ng asahan ang hindi kapani-paniwala. Nakita niya sa pader ng bahay nila. Maraming nakasabit na frame. Nakalagay ang mga larawan, mga piraso ng magazine at dyaryo kung saan siya na-feature. Sa TV naman, nakaplay ang isa sa mga recent vlogs niya. "Sino naman ang gumawa nito?" Nauutal niyang tanong. Ngumiti si Ate Shane. "Ang tatay, Jeff. Hindi naman talaga siya galit sa'yo. Nang mahimasmasan siya nung palayasin ka, kahit hindi niya sabihin sa amin. Alam naming hinanap ka niya. Pero nang makitang maayos ang buhay mo, hinayaan ka na lang. Proud na proud siya sa lahat ng narating mo." Ilang sandali pa, natanaw niya ang tatay niyang may dalang mangkok ng ulam. "Nandyan na ba si Jeff? Nako, ang tagal niya naman. Dapat sinundo niyo na sa airport." Tumulo ang mga luha niya. "Tatay!" Natigilan ito at tumingin sa kanya. Ginawa niya ang matagal niya ng gustong gawin. Tumakbo siya at sumugod ng yakap sa ama. "Sorry po, tatay." Humahagulgol niyang sabi. Napahikbi na rin ito. "Sabi ko na, kaya ayaw kong umalis dito dahil alam kong babalik ka. Babalik ka kung saan mo kami iniwan. Pasensya ka na sa lahat, anak. Natakot lang naman ako sa sasabihin ng ibang tao. Ayaw ko rin na tumanda ka ng mag-isa." Kumawala siya sa yakap nito. "Tay, hindi niyo na po kailangang mag-alala sa akin. Sapat na po kayong lahat sa akin. Ngayong tanggap niyo na po ako, wala na po akong mahihiling pa." Maraming naging pagkakamali sa buhay silang mag-ama. Pareho nilang hindi maintindihan ang pinupunto ng bawat isa. Gayunpaman, sa bandang huli, nangibabaw pa rin ang kapatawaran, pagtanggap at pagmamahal. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.